Sa iba pa nating mga balita, posibleng hindi na ibabalik ng House of Representatives ang confidential na realigned na mula naman yan sa Office of the Vice President at ng Department of Education na pawang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Ang mga pondo ay sa halip gagamitin upang dagdagan ang mga budget ng mga ahensya na may mandato sa pagprotekta sa bansa at pagtataguyod ng seguridad, partikular na ang mga nasa harapang linya ng pagtatanggol ng soberanya ng bansa sa gitna ng tumitinding agresyon doon sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, sa ngayon, ang collective decision ng Kamara na ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President at Department of Education ay i-realign at ilalagay sa mga ahensya na naaangkop sa pagbibigay ng seguridad sa ating bansa. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang pondo para sa kanyang ahensya ay gagamitin para labanan ang terorismo at organized crime at nagpahiwatig na ang mga kumukontra sa laban sa confidential funds ay kinukonsidera na kalaban ng bayan. Tugon naman dito ni Speaker Romualdez na kaisa nila ang Vice Presidente ukol dito at ang confidential funds ay dapat gamitin para isulong ang kapayapaan at seguridad. Samantala, sumang-ayon naman ang House of Representatives sa mga confidential funds ay dapat daw gamitin upang itaguyod ang kapayapaan at seguridad, alinsunod niya sa mga inisyal na pahayag ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo, at ang mga ito ay ibibigay sa mga ahensya na angkop talaga doon sa nasabing aspeto, pero wala umanong konsiderasyon ang aspetong pangpolitika sa bagay na ito. Yan nga naging pahayag pa ng pinuno ng Kamara hinggil doon sa hinggil doon sa kanyang komento tungkol naman kay Vice President Sara Duterte, at nagsabi na ang mga kumukontra doon sa confidential fund ay kalaban ng ating bayan. Inihayag ni Romualdez na kaisa naman ang kanilang panig para sa paglikha ng mas mainam na mga hakbang upang mapalago ang ating ekonomiya, kaalinsabay din ang pagtitiyak ng pondo na nagagamit ay napupunta sa angkop ng mga proyekto at tanggapan, kaalinsabay din ng pagtitiyak ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa, maging ito man ay sa iba't ibang pamamaraan at iginagalang umano ito ng kanilang tanggapan. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na mga espekulasyon lamang at walang katotohanan yung issue na nagkakaroon ng friction sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte, at iyan umano ay likha lamang ng imahinasyon ng ilang grupo na nais na sirain ang kanilang pagiging mga nasa serbisyo publiko. Narito pang bahagi ng pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. We have to look at the West Philippine Sea, and we have to provide more resources in these areas through the proper agencies and departments, as we have earlier mentioned. So yes, we are one with the Vice President in having to make sure that the confidential and intelligence funds, are always part of the equation, and of course, best left with the agencies and departments, that are most and best suited. And it's just a matter of prioritizing, matter of prioritizing and making sure that. Samantala, yung suporta naman ni Marikina Congresswoman Stella Quimbo ay inihayag nito bilang Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, at sinabi ni Speaker Romualdez at yun ay alinsunod umano doon sa mga pamantayan na kanila namang tinitingnan para sa issue ng realignment doon sa 4.8 billion pesos na halaga ng confidential fund mula sa iba't ibang ahensya sa ilalim ng proposed 5.768 trillion pesos na budget sa taong 2024, at para matiyak na rin na tamang paggamit nito. Dagdag pa ni Congresswoman Quimbo na kanilang sinusubukan na itama ang pag-grant ng Confidential and Intelligence Fund sa mga civilian agencies para naman makapag-perform din ang mga ito ng kanilang mandato at kalinsabay ng tapyas na hinihiling ng ilang mga sektor, at tatanggalan ng malaking bahagi ng Confidential and Intelligence Fund ang naturang mga tanggapan at ilalagay doon sa mas importanteng mga proyekto. Narito naman ang pahayag ni Marikina Congresswoman Stella Luz Quimbo. Well, just to add, of course, sa ngayon po, as you know, chinachap-chap po namin nga ang Confidential and Intelligence Funds. More of yung confidential funds, but ang totality po niyan is only about 4.8 billion.
And syempre po, hindi naman po masyadong malaki yan. So syempre, as we realign that, and kung kailangan pa ng dagdag na tulong para sa pag-asa, syempre kailangan pa natin ng additional sources. So yun lang po. And just to add, ang deadline po namin para sa aming mga sarili na matapos ang amendments ng small committee is October 10. Bagi po yan ang pahayag ni Marikina Congresswoman Stella Luz Quimbo, ang Vice Chairperson ng Appropriations Committee dyan sa Kamara de Representantes.